Hello mga mamis, for today's video, dalawang cake yung gagawin ko. Bali, isang 6x3 siya at saka 4x2 na bento cake. Ano to, isang customer lang to, kaya lang dalawang cake kasi yung papagawa niya para sa anak niya. And then, yung design is same lang. Tapos, magkaiba lang siya ng dedication. So, simple minimalist or minimalist cake lang to. Tapos, ganyan siya, pastel color lang. And then, ilang kulay ba yan? 5? Actually, madalas ma-order sa akin yung ganyan na pahid-pahid lang ng design. Though, may sinusundan pa din akong pattern. Kaya, kahit na di pahid-pahid lang, sinusundan ko pa din kung ano yung sample. Na, nagawa ko na siya dati. So, yan, ganyan lang. Tapos, ang sabi ni customer, pastel color, basta wag sobrang light, wag din yung sobrang syempre kung pastel, medyo light yung color niya, wag din yung sobrang vibrant. So, yan na nga. So far, nakuha ko naman yung kulay na gusto ni customer. Kaya na nga, nilalapat ko lang yung kanyang gilid. Nilagyan ko muna siya ng prom coat. Kung mapansin nyo, manipis lang yung kulay white na yun. Tapos, ayan, pang final coat lang yung ganyan. Actually, napakadali lang nitong gawin ganitong cake. Ang mahirap nga pala dito sa ganitong klaseng cake is magsulat ng dedication kasi magaspang yung kanyang surface, diba? So, ang hirap pantayin ng lettering niya, kaya minsan nagbabalik-balik siya. So, no choice ako kundi gawin ko siyang double tone. Basta dalawang patong na ganyan, pero as it is, hindi pa din talaga siya ganun kaganda yung pagkakasulat. Hindi ko na ipinilit as long as readable naman siya, and medyo maayos naman siya kahit papano. Unlike yung mga nauna kong gawa talaga pag sa ganito, hirap na hirap ako magsulat. So, yan na nga, nilagyan ko na lang siya ng mga drag gaze at mga sprinkle kung ano dyan. Hindi ganun kadami, kay minimalist lang. So, minimal din lang yung mga draggies na inilagay ko. Ganyan lang. Tapos, ito na yung kanyang pinaka-final outcome. So, next naman na gagawin ko yung 4x2 na bento cake. So, ayan na nga. Yung pinaglagyan ko nga pala, hindi nyo lang ganun kahalata kasi same size siya ng 8 inches yan na parang parchment paper. Inilagay ko na siya dyan diretso, hindi ko na nilipat-lipat method. So, dyan ko na mismo pinaikot kasi sabi ko hindi naman ganun ka kulay yung yung food color na yan. Hindi siya ganun mag-create ng dumi sa dyan sa parchment paper. Minsan kasi ang ginagawa ko, hindi ko siya diretso nilalagyan ng frosting dyan sa sa parchment na nilagayan ko ng cake. Kasi nga parang nadudumihan ako kapag nagiging messy siya. Or ayan, mild lang naman or light lang naman yung color niya. Kaya diretso ko na siyang ini-apply dyan. Tapos ganyan lang, napakadali niya lang gawin. So, iyang pagkakasulat ko, kung mapansin ninyo, di ba ang pangit niyang tignan? Hindi siya, kumbaga parang siyang busot-busot. Kasi nga, ang hirap talaga magsulat pag sa ganyan na na tawag nito na hindi pantay yung kanyang surface. So, ayan, nilagyan ko na din lang siya ng draggies. Minimal din lang since minimalist ang kanyang budget or ang budget lang. Tapos, ayan, kung mapansin nyo yung dedication niya, di ba, naging flat. Kasi nga, nilapat ko yung sharply nut ko gamit yung palette na knife para kahit paano maging maayos siya. So, ito na yung pinaka-final na outcome ng ng bento cake ko or bento box. So, sinilip-silip ko pa yan bago ko totally itinali or sinabi yung para sure ako na hindi lumalapat yung sa takip. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!